Pinagtaksilan ng asawa, inalipusta ng biyenan. Sa harap ng karangyaan, ako ang ginawang alila. Ngunit sa bawat luhang pumatak, isang plano ang nabuo. Akala nila ay mananatili akong martir habang ninanakawan nila ang aking kinabukasan? Nagkakamali sila. Sisiguraduhin kong sa bawat sakit na idinulot nila, may katumbas na paniningil. Handa na ba silang mawalan ng lahat? Ang pagsingil ko ay wala ng atrasan. Saan hahantong ang isang pusong sugatan? Huwag kang mag-alala, Kalista. Isang katulong lang siya na may singsing sa bahay na ito. Konting tiis na lang, kukunin natin ang lahat ng gusto mo at ang perang pinaghirapan niya. Ang mga salitang iyon na binigkas si Severino sa kabilang linya ng telepono ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Althea. Nakatayo siya sa labas ng saradong pinto ng kanilang silid, bit-bit ang isang maliit na kahon na may balot na asul na laso. Sa loob nito ay ang mamahaling relo na binili niya mula sa kanyang ipon sa loob ng 6 na buwan. Isang regalo para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Kanina pa siya sa kusina, tinitiis ang init ng kalan para maluto ang paboritong ginataang tulingan ni Rino. Ang kanyang mga kamay ay amoy bawang at luya, at ang kanyang duster ay basa ng pawis. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging hangad niya ay makita ang ngiti sa mga labi ng asawa. Ngunit ang ngiting narinig niya mula sa loob ng silid ay hindi para sa kanya. Ito ay isang mapang-uyam na tawa, isang tawang nagpabagsak sa kanyang mundo. Nanigas ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang kahon sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Hindi siya makahinga, tila ang hangin sa paligid niya ay biglang naglaho. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok ng mabilis. Sa halip, ito ay tila unti-unting nadudurog. Bawat piraso ay bumabagsak sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nadama niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa mawalan na siya ng pakiramdam. Bakit? Ang tanong ngayon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Para sa kanya ba, ako ay isang gamit lamang na madaling palitan kapag wala ng pakinabang? Althea, ano pang ginagawa mo dyan sa tapat ng pinto? Akala ko ba ay nagluluto ka? Ang boses ni Doña Salustiana ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa kanyang pagkakatulala. Lumabas ang kanyang biyanan mula sa kusina, bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinititigan ang anyo ni Althea. Narinig ko lang po na may kausap si Rino, Mama. Mahinang sagot ni Althea. Pilit na itinatago ang panginyinig ng kanyang boses. Ikinubli niya ang regalo sa likod ng kanyang baywang. At talagang balak mo pa siyang isturbohin? Napaka-epal mo talagang babae ka. Hindi mo ba alam na pagod ang anak ko sa trabaho? Imbes na magsilbi ka, diyan ka pa nakatambay na parang tuod. Lumapit ang matanda sa kanya, ang mukha ay puno ng pot. Ang amoy mo ay kasing lansa ng isda, nakakasuka. Bago pa makakilos si Althea, tila sinadya ni Salustiana na itabig ang kanyang kamay. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa braso ni Althea. Hindi sumigaw si Althea. Sa halip, napakagatlabi siya habang ang init ay unti-unting nanunuot sa kanyang balat, nangingit-ngit ang sakit na tila tinatapyas ang kanyang laman. Ang puting mangkok ay bumagsak sa sahig at nabasag sa maraming piraso gaya ng kanyang puso. Ayan, napaka-clumsy mo! Pati ba naman mangkok ay hindi mo mahawakan ng maayos? Wala ka talagang silbi sa bahay na ito, kundi maging pabigat. Sigaw ni Salustiana. Ang boses ay sapat na lakas para marinig ni Rino sa loob ng silid. Bumukas ang pinto. Lumabas si Rino. Maayos ang pananamit at mabango ang pabango. Isang pabangong hindi kailanman naging pamilyar kay Althea. Tumiin siya sa kanyang asawa, umaasang makakita ng kahit taunting pag-aalala sa mga mata nito
habang nakikita ang kanyang namumulang braso at ang mga basag na seramika sa sahig. Ngunit malamig ang tingin ni Rino. Althea naman, bakit ba laging may gulo kapag nandyan ka? Linisin mo yan, nakakahiya kay mama. Pero Rino, ang braso ko! Sambit ni Althea. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na nagmamakaawa. Linisin mo, sabi ko! Bulyaw ni Rino bago bumaling sa kanyang ina. Hayaan mo na siya, ma. Tara na sa dining room. Hayaan mong gawin ng katulong ang trabaho niya. Tumalikod ang mag-ina, iniwan si Althea na mag-isa sa gitna ng pasilyo. Dahan-dahang lumuhod si Althea sa sahig. Hindi niya pinansin ang hapdi ng paso sa kanyang braso. Sinimula niyang pulutin ang mga piraso ng basag na mangkok gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Isang maliit na piraso ng seramika ang humiwa sa kanyang daliri, at ang dugo ay humalo sa natapong sabaw. Tinitigan niya ang dugong dumadaloy. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong klaseng galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na tahimik na nag-aapoy sa gitna ng kanyang pagkadurog. Sa kabilang dako ng dingding, narinig niya ang tawanan ni Rino at Salustiana habang pinupuri ng matanda ang luto ni Althea na tila ba ang babaeng nagluto nito ay hindi umiiyak sa labas. Bawat halahak ni Rino ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dignidad. Hinawakan niya ng mahigpit ang isang piraso ng basag na mangkok hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Ito ang huling pagkakataon na iiyak siya dahil sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Althea, bit-bit ang mga basag na piraso ng kanyang nakaraan. Sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo. Kung katulong lang ang tingin nila sa kanya, ipakikita niya kung paano kayang linisin ng isang katulong ang dumi ng kanilang pagkatao, mula sa ugat hanggang sa dulo. Bumalik siya sa kusina, kinuha ang basahan at bago siya muling lumabas, tinignan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang Althea na nakilala nila ay patay, nakasabay ng pagkabasag ng mangkok na iyon. Ang natitira na lamang ay isang babaeng handang sumugal sa lahat para sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, isang tanong ang nananatili. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong itinuring na basura bago ito maging isang apoy na tutupok sa lahat? Ang sugat sa aking braso ay hindi kasing habdi ng sugat sa aking dangal na dahan-dahang namamatay sa bahay na ito. Pagising ni Althea ng sumunod na umaga, ang unang bumati sa kanya ay ang makirot na habdi ng kanyang balat na tila binabakbak ng apoy. Ang kanyang braso ay namamaga, mapula, at may mga paltos na nabuo mula sa mainit na sabaw kagabi. Ngunit sa halip na dumaing, dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kanyang lumang pulong may mahabang manggas para itago ang bakas ng kalupitan ng kanyang biyenan. Kailangan niyang maging matatag. Sa mundong ito ng mga alkantara, ang luha ay itinuturing na kahinaan at ang kahinaan ay paanyaya para sa mas matindi pang pang-aapi. Habang naghahanda siya ng almusal, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Doña Salustiana pababa ng hagdan. Ang tunog ng mga tsinelas dito sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hindi pa man nakakaupo ang matanda, ay nagsimula na itong maghasik ng lason sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Althea, nasaan ang kape ko? At huwag mo sabihing nakalimutan mong bayaran ang kuryente ngayong araw. Alam mo na ma, ayaw na ayaw ko nang naaabala ang aking panunood ng misa sa telebisyon. Wika ni Salustiana habang marahas na iniuupo ang sarili sa kabisera ng mesa. Opo mama, babayaran ko po pagkatapos ko maglinis. Maingat na sagot ni Althea. At isa pa, pagpapatuloy ng matanda habang tinititigan ang nanginginig na kamay ni Althea na naglalapag ng tasa. Kailangan ko ng 50,000 piso. May kailangang ayusin sa ating chapel sa probinsya at ipinangako ko na ang pamilya Alcantara ang magbibigay ng pinakamalaking donasyon.
Huwag mong sabihing wala kang pera. Alam kong malaki ang bonus mo mula sa kooperatiba. Napatigil si Althea. Ang perang yon ay inilaan niya para sa kanyang panganganak at para sa kanyang mga magulang sa Leyte. Mama, ang pera pong yon ay para sa... Para sa ano? Para sa pamilya mong naghihikahos. Pagputol ni Salustiana, ang kanyang boses ay punong-puno ng pangungutya. Huwag mong kalilimutan kung nasaan ka, Althea. Kung hindi dahil sa anak ko, nananatili kang nabibilang ng barya sa dalampasigan. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Ang kaunting donasyon na hinihingi ko ay maliit na bagay kumpara sa danggal na ibinigay namin sa iyo nang pakasalan ka ni Rino. Sa sandaling yon, pumasok si Rino sa kusina, abala sa pag-aayos ng kanyang korbata. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang asawa. Rino, ang pera ko sa savings, tangka ni Althea, umaasang kakampi sa kanya ang asawa. Ngunit isang malamig na buntong hininga lamang ang isinagot ni Rino. Ibigay mo na kay Mama, Althea. Bakit ba kailangang palakihin ang maliliit na bagay? Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang ang pamilya natin ay hindi makapag-donate sa simbahan. Nakakahiya. Don't be so selfish. Ang salitang selfish o makasarili ay tila isang sampal sa mukha ni Althea. Siya na ibinigay ang lahat, siya na hindi bumili ng bagong damit sa loob ng 2 taon para lamang makatipid. Siya pa ngayon ang makasarili? Napatingin si Althea sa kanyang asawa. Gusto niyang itanong kung ang pagbili ba ng mamahaling relo para kay Calista ay hindi maituturing na pagiging makasarili. Gusto niyang isumbat ang lahat ng narinig niya kagabi, ngunit pinigilan niya ang kanyang dila. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sige po, Mama. Ibibigay ko po ang pera. Mahinahon niyang sabi, bagamat sa loob niya ay nararamdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang kalooban. Nang umalis si Rino para pumasok sa trabaho, naiwan si Althea sa silid tulugan para magligpit. Habang nililinis ang jacket ni Rino na ginamit nito kagabi, may nahulog na isang maliit na piraso ng papel mula sa bulsa nito. Isa itong resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa lungsod. Ang petsa ay kahapon. Ang halaga? 100,000 piso para sa isang gintong pulseras na may disenyong puso. Nanlabo ang paningin ni Althea. Ang perang hinihingi ng kanyang biyenan para sa simbahan ay wala pa sa kalahati ng halaga ng alahas na ibinigay ni Rino sa kanyang kabit. Ang bawat sentimong pinagpaguran niya bilang accountant ay tila ginagawang katawa-tawa ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan nararamdaman niya ang unti-unting pagpintig ng bagong buhay. Hindi ko hahayaang lumaki ka sa mundong puno ng kasinungalingan, anak. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Maribel. Sa bawat tunog ng pagring ng telepono, tila lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Maribel, ito si Althea. Kailangan nating magkita ngayon na. May mga dokumentong kailangan kong ipakita sa iyo tungkol sa joint account namin ni Rino. Wika niya sa mahinang tinig habang nakikinig kung nasaan ang kanyang biyenan. Narinig niya ang boses ni Salustiana mula sa ibaba. Sumisigaw muli dahil hindi daw maayos ang pagkakaplansa ng kanyang mga kortina. Hindi na natatakot si Althea. Ang bawat sigaw at nura ng matanda ay nading gasolina para sa kanyang plano. Habang naglalakad siya palabas ng bahay para pumunta sa bangko, napansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Isang babaeng nakasuot ng malaking salamin ang nakatingin sa direksyon ng kanilang bahay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na pinaandar ng babae ang sasakyan at umalis. Hindi kailangan ni Althea ng hula para malaman kung sino yon. Si Calista. Bumalik si Althea sa loob ng bahay at dumiretso sa kanilang computer room. Gamit ang kanyang kaalaman sa accounting, sinimula niyang buksan ang mga digital records ng kumpanya na kagamitang pangdagat na pinamamahalaan ni Rino.
Alam niyang may hindi tama. Alam niyang ang marangyang buhay na ipinapakita ni Rino at Salustiana ay may itinatagong madilim na lihim sa likod ng mga numero. Ngunit habang naghahalongkat siya sa mga file, isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan ng folder ay hindi pang negosyo. Nakasulat doon, Operation Solace. Nang subukan niyang buksan ito, hiningian siya ng password. Sa sandaling yon, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng silid. Althea, anong ginagawa mo sa computer ko? Ang boses ni Rino ay puno ng hinala at galit habang nakatayo sa may pinto, hindi pa man nakakalayo sa bahay dahil may nakalimutan palang dokumento. Napatigil ang tibok ng puso ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakapatong sa keyboard, habang ang screen ay malinaw na nagpapakita ng kanyang pagtatangkang pasukin ang pribadong file ng asawa. Anong akala mo, Althea? Na hindi ko malalaman na pinapakialaman mo ang mga gamit ko? Hindi ka lang pala pakialamera. Magnanakaw ka pa ba ng impormasyon? Ang boses ni Rino ay tila isang matalim na latigo na humati sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng hinala, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa mesa kung saan nakaupo si Althea. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila ba isang bilanggo na papalapit sa kanyang bitayan. Mabilis na pinakaalma ni Althea ang kanyang sarili. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok, at ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit hindi siya pwedeng magpakita ng takot. Hindi ngayon. Rino, nakalimutan mo na ba? Sabi ni Mama ay kailangang bayaran ang kuryente at ang donasyon sa simbahan ngayong araw. Sinusubukan ko lang i-access ang online banking natin dahil hindi ko mahanap ang passbook sa drawer mo. Mahinahon at diretsong sagot ni Althea habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Akala ko ba ay gusto mo maging maayos ang lahat bago ka umalis? I'm just doing my job as your wife and an accountant. Tumigil si Rino sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay bahagyang lumambot, ngunit nananatili ang bahid ng pagdududa. May kuryente at donasyon? Bakit kailangan sa computer ko pa? Pwede mo naman akong tanungin. Natutulog ka pa kanina at ayaw kitang istorbohin dahil alam kong pagod ka. Patuloy ni Althea habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Kung ayaw mo pakialaman ko ang gamit mo, sige, ikaw na ang magbayad ng lahat. Tutal, sabi mo naman ay katulong lang ako rito, di ba? Ang bahagyang pait sa boses ni Althea ay tumama sa ego ni Rino. Umismid ang lalaki at kinuha ang kanyang bag sa ibabaw ng kama. Fine, huwag mo nalang uulitin ito nang wala akong paalam. You know I value my privacy, Althea, lalo na sa mga business files ko. Nang makalabas si Rino ng silid, napasandal si Althea sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Alam niyang muntik na siya doon. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay siyang napansin. Ang password ni Rino ay nakasulat ng bahagya sa ilalim ng kanyang desk pad, isang serye ng mga numero na pamilyar sa kanya. Ang petsa ng kapanganakan ni Calista. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, ngunit ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi pa natatapos ang araw nang marinig ni Althea ang busina ng isang sasakyan sa labas. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya si Doña Salustiana na masayang sumasalubong sa isang babaeng bumaba mula sa isang makintab na pulang sasakyan. Si Calista Verdan. Calista, iha, napadalaw ka? Sakto, nagpapahanda ako ng merienda. Boses ni Salustiana na puno ng tamis. Isang boses na hindi kailanman narinig ni Althea para sa kanya. May dala po akong ensaymada mula sa lungsod, tita. Naisipan ko lang pong dumaan para kumustahin kayo ni Rino. Sagot ni Calista
Ang boses ay malambing at puno ng pagka-plastic. Napilitan si Althea na bumaba para harapin ang mga bisita. Habang naglalakad siya sa hagdan, nakita niya ang dalawang babae na masayang nagtatawanan sa sala. Si Calista ay nakasuot ng isang mamahaling dress na tila ba ipinaparada ang kanyang yaman, habang si Salustiana ay tila isang reyna na tinatanggap ang kanyang prinsesa. Althea, nandyan ka na pala. Ipaghanda mo kami ng juice at ilagay mo itong dalang ensaymada ni Calista sa plato. Siguraduhin mong malinis ang mga basong gagamitin mo, ha? Ayokong mapahiya sa bisita natin. Utos ni Salustiana nang hindi man lang tinitingnan ang manugang. Habang nagtitimpla ng juice sa kusina, naririnig ni Althea ang usapan sa sala. Tita, balita ko ay kailangan niya ng tulong sa simbahan. Don't worry, Rino told me about it. Ako na po ang bahala sa kalahati ng halaga, wika ni Calista. Napakabuti mo talagang bata, Calista. Sayang nga at hindi ikaw ang naging... Hindi itinuloy ni Salustiana ang kanyang sasabihin. Ngunit alam ni Althea kung ano ang karugtong nito. Sayang at hindi si Calista ang napangasawa ni Rino. Inilapag ni Althea ang tray sa harap ng dalawa. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata nila ni Calista. May isang mapanuksong ngiti sa mga labi ng babae. Isang tingin na nagsasabing, "Akin ang asawa mo at wala kang magagawa." "Salamat, Althea," sabi ni Calista habang kinukuha ang babo. Napansin ni Althea ang isang gintong pulsera sa pulso nito. Isang pulseras na may disenyong puso. Ang pulsera sa resibong nakita niya sa jacket ni Rino. Ang hapdi sa puso ni Althea ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Ngunit sa halip na sumabog, naging kalmado siya. Habang inililigpit ang mga gamit sa kusina, isang pagkakataon ang dumating. Naiwan ni Calista ang kanyang bag sa sofa nang sumama ito kay Salustiana sa harden para tignan ang mga orchid. Mabilis na kumilos si Althea. Kinuha niya ang kanyang maliit na voice recorder, isang kagamitang binili niya sa tulong ni Maribel. At maingat itong isiningit sa ilalim ng sofa, sa mismong pwesto kung saan madalas mag-usap si Rino at ang kanyang ina kapag gabi. Nang bumalik ang dalawa, walang kamalay-malay si Calista na ang bawat salitang bibitawan niya sa bahay na iyon ay magiging ebidensya laban sa kanila. Gabi na umuwi si Rino. Agad siyang sinalubong ni Salustiana at Calista na tila ba sila ang tunay na pamilya. Si Althea ay nanatili sa dilim ng kusina, pinagmamasdan sila. Nang magpaalam na si Calista, inihatid siya ni Rino sa labas. Mula sa bintana, nakita ni Althea ang pagyakap ni Rino sa bewang ni Calista at ang mabilis na haliksano nito bago umalis ang sasakyan. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar, ay wala nang natitirang respeto para sa kanya. Pumanhik si Althea sa itaas at pumasok sa banyo. Doon, sa ilalim ng umaagos na tubig mula sa shower para hindi marinig ang kanyang boses, doon lamang siya humagulgol. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan, ang bigat ng isang buhay na kanyang dinadala sa gitna ng ganitong kalupitan. Kailangan nating lumaban, anak. Hindi tayo pwedeng mamatay sa dilim. Bulong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang laptop at muling sinubukan ang password. Gamit ang petsa ng kapanganakan ni Calista, bumukas ang file na Operation Solace. Ang tumambad sa kanya ay hindi lamang mga listahan ng ari-arian. Ito ay mga dokumento na paglilipat ng pera mula sa kooperatiba ng San Estrella, ang kooperatibang pinagtatrabahuhan ni Althea, patungo sa isang dummy account na nakapangalan kay Calista Verdun. Napatakip ng bibig si Althea. Hindi lang siya niloloko ni Rino sa pag-ibig. Ginagamit din nito ang kanyang posisyon sa trabaho para magnakaw, at siya ang magmumulang kasabwat dahil siya ang accountant ng kooperatiba.
Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig niya ang mga yabag ni Rino na papalapit sa silid. Mabilis niyang isinara ang laptop, ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang isang bote ng gamot sa sahig. Ang tunog ay tila isang pagsabog sa gitna ng gabi. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto ng banyo. "Althea, gising ka pa ba? Anong ginagawa mo dyan?" Ang boses ni Rino ay puno ng otoridad at hinala. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang laptop ay nasa ibabaw pa ng lababo at ang screen ay hindi pa tuluyang namamatay. "Althea, buksan mo ang pinto! Bakit ba ang tagal mo dyan? May tinatago ka ba?" Ang boses ni Rino ay tila isang palakol na pilit binabasag ang manipis na harang sa pagitan nila. Sa loob ng banyo, mabilis na isinara ni Althea ang laptop. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga paa habang mabilis niyang isinisilid ang kagamitan sa ilalim ng tumpok ng mga maruruming damit sa laundry basket. Nilukot niya ang kanyang duster, ginulo ang kanyang buhok at dahan-dahang binuksan ang pinto habang humahawak sa kanyang tiyan. "Masama lang ang pakiramdam ko, Rino. Kanina pa ako nasusuka," mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa acting, kundi dahil sa takot na baka marinig ng asawa ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tumingin si Rino sa loob ng banyo, sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat sulok. Nang wala siyang makitang kahina-hinala, bumuntong hininga siya ng may halong inis. "Wala ka na bang ibang ginawa kundi magkasakit? Bukas, may mahalagang dinner tayo rito sa bahay. Darating ang ilang board members ng kooperatiba at si Calista. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Huwag mo akong ipapahiya." Hindi man lang hinawakan ni Rino ang kanyang asawa para alamin kung maayos ba ito. Tumalikod siya at humiga sa kama. Iniwan si Althea na nakatayo sa may pintuan ng banyo, nakatingin sa tumpok ng labada kung saan nakatago ang ebidensya ng kanyang pagkawasak. Kinabukasan, ang bahay ng mga Alcantara ay tila isang entablado para sa isang dula-dulaan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na baso ay nagtatago sa katotohanang ang bawat sulok ng mansyong iyon ay puno ng lason. Si Althea ay nakasuot ng kanyang uniforme bilang may bahay. Isang simpleng duster na may apron, habang si Calista ay dumating na tila isang bituin sa pelikula. Nakasuot ito ng isang kulay ubeng silk dress na yumayakap sa kanyang katawan. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. "Althea, ihanda mo na ang mga appetizer. Siguraduhin mong hindi sunog ang mga hipon, ha? Ayokong magmukhang cheap sa harap ng mga kasosyo ni Rino," utos ni Doña Salustiana habang inaayos ang kanyang kwintas na ginto. Sa gitna ng hapunan, habang nagsisilbi si Althea ng alak, narinig niya ang usapan sa mesa. "Rino, balita ko ay may audit na magaganap sa kooperatiba sa susunod na buwan," wika ng isa sa mga board members. "Sigurado ka bang maayos ang lahat ng records?" Bumaling si Rino kay Althea, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. "Huwag kayong mag-alala. Ang asawa ko ang humahawak ng accounts. She's very efficient, right, Althea? Kung may kulang man, alam kong alam niya kung paano ayusin ang mga numero." Ang kanyang mga salita ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal kay Althea. Sa harap ng maraming tao, ipinapahiwatig ni Rino na kung may mangyayaring katiwalian, si Althea ang may pananagutan. "Of course, Rino," singit ni Calista habang hinahawakan ang kamay ni Rino sa ibabaw ng mesa sa mismong harap ni Althea. "Althea is a loyal wife. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang pamilya niyo, kahit pa ang ibig sabihin nito ay akuin ang mga pagkakamali na hindi naman sa kanya." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. Tumingin si Althea kay Calista at doon niya nakita ang isang malupit na tagumpay sa mga mata ng babae. Alam nila. Alam nilang nahuli na sila ni Althea at ang dinner na ito ay hindi para sa negosyo.
Ito ay isang babala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Althea sa kusina, pumasok si Doña Salustiana. Lumapit ang matanda sa kanya at marahas na hinawakan ang kanyang panga, pilit na iniharap ang kanyang mukha. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo, Althea. Nakita-kitang pumasok sa kwarto ni Rino kahapon. Bulong ng matanda, ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. Isang maling galaw mo lang. Sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang babagsak. Kalimutan mo na ang batang yan sa sinapupunan mo? Sino ba ang maniniwalang anak yan ni Rino? Sa hitsura mong yan, baka kung sino mang ingisda lang ang kumatay sa'yo sa dalampasigan. Binitiwan ni Salustiana ang kanyang panga ng may puwersa. Dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng kabinet. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang sentido. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang kanyang biyenan ay handang pumatay ng sariling kadugo para lamang sa pera. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahang kinuha ni Althea ang isang maliit na sapatos ng sanggol mula sa bulsa ng kanyang apron. Isang bagay na binili niya ng palihim noong nalaman niyang buntis siya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malambot na tela. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging piraso ng pag-asa sa gitna ng impyernong ito. Hindi ko kayo hahayaang saktan ang anak ko, panata niya sa dilim. Pumanhik si Althea sa itaas at pumasok sa silid ng kanyang biyenan habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap sa sala. Alam niyang may itinatagong susi si Salustiana sa ilalim ng kanyang jewelry box. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nang mabuksan niya ang maliit na drawer sa gilid ng kama, nakita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Rino noong bata pa ito, kasama ang isang babaeng hindi si Salustiana. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan at isang petsa na tila nagbubunyag ng isang lihim na matagal nang ibinaon. Bago pa niya maibalik ang litrato, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Rino ay punong-puno ng pot. Hindi siya mag-isa. Kasunod niya si Calista na may hawak na isang piraso ng papel. "Rino, tingnan mo ito. Nakita ko ito sa gamit niya kanina habang nagsisilbi siya," sabi ni Calista habang ipinapakita ang isang forged document na nagpapakitang si Althea ay naglilipat ng pera sa isang personal na account. "Taksil ka, Althea? Matapos kitang kupkupin, pagdanahawan mo kami?" sigaw ni Rino. Lumapit siya at marahas na hinablot ang braso ni Althea, kinaladkad siya patungo sa hagdanan. "Hindi totoo yan, Rino. Sila ang nagnanakaw. Sila ni Calista!" sigaw ni Althea, pilit na kumakawala. Sa itaas ng hagdan, sa harap ng lahat ng mga bisita, itinulak ni Rino si Althea. Ang kanyang katawan ay tila isang dahon na nahulog sa gitna ng unos. Ang bawat baitang ng hagdan na tumatama sa kanyang likod ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang tumigil ang kanyang paggulong sa paanan ng hagdan, ang tanghing narinig niya ay ang malakas na pagtawa ni Salustiana mula sa itaas at ang malamig na boses ni Rino na nagsasabing, "Tingnan niyo ang babaeng ito. Magnanakaw na, baliw pa." At sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita ni Althea ang isang pulang mansa na dahan-dahang kumakalat sa puting marmol ng sahig. Isang sigaw ang nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang bulong. "Ang anak ko." Huwag mong isipin na ang pagbagsak mo sa hagdan ang magiging katapusan ng lahat, Althea. Ito pa lang ang simula ng iyong pagdurusa dahil wala ka nang babalikan sa bahay na iyon. Ang boses ni Doña Salustiana ay tila isang malalamig na patak ng yelo na pumatak sa aking pandinig. Nakadilat ang aking mga mata, ngunit ang lahat ay malabo. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot at ang amoy ng lason ng gamot at antiseptiko
ay nanunuot sa aking ilong. Gusto kong gumalaw. Gusto kong itanong kung nasaan ang aking anak. Ngunit ang bawat padhinga ko ay tila isang libong karayom na tumutusok sa aking dibdib. Ang aking mga kabaong tadyang ay nagprotesta sa bawat pintig ng aking puso. Nakatayo ang aking biyenan sa gilid ng aking kama. Ang kanyang muka ay walang bakas ng awa. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Tila ba ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay habang ako ay nakahiga rito, wasak at sugatan. Nag-iwan kami ng mga gamit mo sa gate, Althea. Pagpapatuloy niya habang inaayos ang kanyang mamahaling panyo. Ang mga dokumentong nakuha ni Calista ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik, pirirmahan mo ang kasunduan na hinding-hindi ka nalalapit kay Rino at hinding-hindi ka hihingi ng kahit isang sentimo mula sa pamilya Alcantara. Ang kabalintunaan ng lahat ay tila isang mapait na lasa sa aking dila. Habang ako ay nakahiga sa malamig na marmol ng kanilang mansyon, duguang nagmamakaawa para sa aking anak, ang tanging inisip nila ay kung paano protektahan ang kanilang mga ninakaw na yaman. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko bilang accountant ng kooperatiba, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para ayusin ang kanilang mga utang, ay kinalimutan na nila sa isang kisap mata. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng aking mata patungo sa aking unan. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng isang pagkaunawang tuluyan ng pumatay sa huling hibla ng pag-ibig na mayroon ako para kay Rino. Ang kanyang katahimikan habang itinatapon ako sa hagdan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nasaan ang asawa ko? Mahinang bulong ko, ang aking tinig ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Wala ka ng asawa, Althea. Sagot ni Salustiana nang may mapanuyang ngiti. Si Rino ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhay kasama si Calista. Nakalimutan ka na niya sa sandaling, tumama ang ulo mo sa sahig. Lumabas ang matanda mula sa silid. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang martilyo na nagtatakip sa aking kabaong. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay patungo sa aking tiyan. Ang kanyang dating mabilog at matigas na anyo ay tila naging malambot at walang buhay. Ang katahimikan mula sa loob ng aking sinapupunan ay mas masakit pa kaysa sa anumang bali ng aking mga buto. Isang dahan-dahang pagpihit ng pinto ang nagpalingon sa akin. Akala ko ay bumalik ang aking biyenan para dagdagan ang aking pasakit. Ngunit isang babaeng may suot na uniforme ng nurse ang pumasok. Kasunod niya ang isang lalaking may suot na puting gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at kalungkutan. Mrs. Alcantara, ako si Dr. Inigo Santillan. Wika ng lalaki sa isang malumanay na boses. Lumapit siya at hinawakan ang aking pulso. Kailangan nating pag-usapan ang iyong kalagayan. Sa sandaling iyon, pumasok din si Nanay Susing, ang matandang katulong sa bahay ng mga Alcantara. Bitbit niya ang isang maliit na bag na puno ng aking mga personal na gamit. Ang kanyang mga mata ay namumugto at nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Althea, anak, patawarin mo ako. Wala akong nagawa para pigilan sila. Hikbi ni Nanay Susing. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na memory card. Naitago ko ito bago nila sirain ang kamera sa sala. Ito ang katotohanan, anak. Huwag kang susuko. Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng kadiliman at pagkataksil, ang isang taong itinuturing na pinakamababa sa bahay na yon ang nagbigay sa akin ng sandata para sa aking muling pagkabuhay. Mahigpit kong hinawakan ang memory card. Ang bawat kanto nito ay bumaon sa aking palad. Tila ba nagbibigay ng kuryente sa aking nanghihinang katawan? Doktor? Tawag ko kay Dr. Inigo. Ang anak ko,
Sabihin niyo sa akin ang totoo. Tumitig sa akin si Dr. Inigo. Ang kanyang katahimikan ay tila isang mahabang gabi na walang bituin. Ang pagkakahulog mo sa hagdan ay nagdulot ng matinding internal bleeding, Althea. Ang iyong mga tadyang ay bumaon sa iyong bahay bata. Nagawa namin pigilan ang pagdurugo, ngunit ang bata, huminto siya. Tila ba ang susunod na mga salita ay masyadong mabigat para bigkasin? Kailangan nating magdesisyon. Ang patuloy na pagdadala sa bata ay maaaring maging sanhi ng iyong kamatayan dahil sa impeksyon at komplikasyon. Sa kabilang banda, ang pinsala sa kanya ay masyadong malubha para siya ay mabuhay sa labas na iyong sinapupunan. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol na nagpaguho sa huling pundasyon ng aking mundo. Isang pagpipilian sa pagitan ng aking buhay at ng isang pangarap na hinding-hindi na magkakatotoo. Tumingin ako sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang bawat butil ng tubig ay tumatama sa salamin. Tila ba nakikiramay sa aking pighati? Kung mananatili siyang buhay sa loob ko, masasaktan ba siya, doktor? Tanong ko, habang ang aking tinig ay nababasad na. Ang bawat sandali na lumilipas ay isang paghihirap para sa inyong dalawa, Althea. Sagot ni Inigo. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa aking balikat. Minsan, ang pinakadakilang pag-ibig na maibibigay natin ay ang pagpapakawala bago pa maging huli ang lahat. Napatitig ako sa malayo. Ang mukha ni Rino, ang tawa ni Salustiana, at ang mapanuyang tingin ni Calista ay tila mga aninong sumasayaw sa dilim. Kung pipiliin kong mabuhay, ito ay hindi para sa aking sarili. Ito ay para sa paniningil. Ito ay para siguraduhin na ang dugo ng aking anak ay hindi dumanak ng walang kabuluhan. Gawin niyo ang dapat gawin, doktor, wika ko, habang ang aking puso ay tila naging isang pirasong bato. Ngunit, ipangako niyo sa akin na pagkatapos nito, wala nang matitirang bakas ng kahinaan sa pagkatao ko. Tumango si Dr. Inigo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pangako ng proteksyon. Ngunit bago pa man ako madala sa operating room, isang nurse ang nagmamadaling pumasok. Doktor, may mga pulis sa labas. Hinahanap ang pasyente. May warrant of arrest daw sila para kay Mrs. Alcantara dahil sa kasong qualified theft at estafa. Ang kaba sa aking dibdib ay muling nagliyab. Hindi pa man ako nakakaalis sa kama ng ospital, ang mga lobo ay nakahanda na para lamunin ako ng buo. Tiningan ko ang memory card sa aking kamay. Ito na lamang ang tanging pag-asa ko. Ngunit paano ko ito mapoprotektahan kung ako ay dadalhin sa kulungan bago pa man ako makapagsalita? Inigo, tulungan mo ako. Ang huling bulong ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng anesthesia. Ang katahimikan ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking pagal na katawan. Sa pagdilat ng aking mga mata, ang unang naramdaman ko ay ang nakatutulig na kawalan sa loob ng aking sinapupunan. Wala na ang marahang pintig na dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa sa gitna ng unos. Ang bawat paghinga ko ay tila paghigop ng malamig na abo, tuyot at walang buhay. Sa gilid ng aking kama, nakita ko si Dr. Inigo Santillan. Nakatayo siya malapit sa pinto, tila isang bantay na pader laban sa anumang panganib na nagbabanta sa labas. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo, ngunit ang kanyang mga mata, nang magtagpo ang aming paningin, ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag, ang liwanag ng katarungan. Gising ka na, Althea? Mahinahon niyang wika habang lumalapit para suriin ang IV fluid na nakakabit sa aking kamay. Huwag kang mag-alala. Pinigilan ko ang mga pulis sa labas. Sinabi ko sa kanila na ang paggalaw sa iyo sa ganitong kritikal na kalagayan ay magdudulot ng iyong kamatayan at wala silang karapatang kumuha ng pahayag hanggat hindi kita binibigyan ng clearance. Salamat, doktor, bulong ko. Ang aking boses ay tila galing sa ilalim ng lupa,
paos at puno ng pait. Ngunit alam nating pareho na hindi sila titigil. Ang pamilya Alcantara ay hindi titigil hanggat hindi nila ako nakikitang nakabaon sa lupa o nakakulong sa likod ng mga rehas. Bumukas ng bahagya ang pinto at pumasok si Maribel, ang aking matalik na kaibigan at abogado. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga kilos ay mabilis at kalkulado. Inilapag niya ang kanyang leather bag sa ibabaw ng maliit na mesa at agad na inilabas ang isang tablet. "Althea, we don't have much time," bungad ni Maribel. Ang kanyang boses ay seryoso, walang halong biro. Napanood ko na ang laman ng memory card na ibinigay ni Nanay Susing. It's gold, Althea. Kitang-kita ang panunulak ni Rino sa iyo sa hagdan habang nakatingin ang mga board members. Ngunit may mas malaking problema tayo. Rino submitted a forged document to the police. Isang confession letter na may pirma mo, na nagsasabing inaamin mo ang pagnanakaw sa kooperatiba para suportahan ang pamilya mo sa Leyte. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang nauwi sa pag-ubo dahil sa sakit ng aking mga tadyang. Confession letter? Talagang pinag-isipan nila ang lahat. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa pamilya ko para gawin akong kriminal. "Huwag kang susuko, Althea," wika ni Maribel habang ipinapakita sa akin ang tablet. "I've been tracing the digital footprints of the fund transfers. Ginamit ni Rino ang laptop mo para gawin ang mga transaksyon habang natutulog ka o nasa kusina. I found a pattern. Ang lahat ng perang nawawala sa kooperatiba ay napunta sa isang account sa Singapore na nakapangalan sa isang shell company. At guess who owns the shell company? Calista Verdun." Sa sandaling iyon, ang sakit ng aking katawan ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin ako kay Dr. Inigo na tahimik na nakikinig sa amin. "Doktor, gaano katagal bago ako makatayo at makalakad ng maayos?" tanong ko. "Ang iyong katawan ay nangangailangan ng sapat na pahinga, Althea. Ang operasyon ay hindi biro," sagot ni Inigo, ngunit nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. "Ngunit alam kong ang iyong espiritu ay hindi makakapaghintay. Bibigyan kita ng pinakamalakas na pain relievers, ngunit kailangan mong mag-ingat. Isang maling galaw at baka bumukas ang iyong mga tahi." Hinawakan ko ang kamay ni Maribel. "Maribel, ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Gusto kong magsampa ng countercharge, hindi lang bauhanja din, kundi pati na rin falsification of public documents at cyber fraud laban kay Rino at Calista. At ang video ni Nanay Susing, itago mo yan ng mabuti. Yan ang magiging bomba na sasabog sa harap ng kanilang mga mukha." Ito ang aking golden moment. Sa gitna ng puting silid ng ospital, habang nakasuot ng manipis na gown at nakakabit sa mga makina, doon ko naramdaman ang tunay na kapangyarihan. Hindi na ako ang Althea na nagluluto ng paboritong ulam ni Rino habang binubulyawan ng kanyang ina. Ako na ang Althea na magiging anino na susunod sa bawat hakbang nila hanggang sa sila mismo ang humukay ng sarili nilang libingan. Dahan-dahan kong inabot ang maliit na sapatos ng sanggol na nakapatong sa side table. Ang sapatos na dinala ni Nanay Susing mula sa bahay. Hinaplus ko ang malambot na tela nito. Isang huling luha ang pumatak, ngunit agad ko itong pinunasan. "Para sa iyo ito, anak," bulong ko sa hangin. "Hinding-hindi ko hahayaang maging walang kabuluhan ang iyong pag-alis." Tumingin ako kay Maribel nang may nanlilisik na mga mata. Ang apoy ng paghihiganti ay tuluyan ng naging isang malamig na plano. "Maribel, tawagan mo ang press. Hindi natin hahayaang manatiling lihim ang nangyari sa akin. Kung gusto nila ng iskandalo, ibibigay ko sa kanila ang pinakamalaking palabas sa kasaysayan ng San Estrella." "Sigurado ka ba, Althea? This will be messy." Masisira ang pangalan ng mga Alcantara,
Pero madadamay ka rin sa gulo, babala ni Maribel. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala na akong pangalang dapat pangalagaan, Maribel. Ang tanging mayroon ako ngayon ay ang aking katotohanan. At ang katotohanan iyon ang dudurog sa kanila. Sa labas ng pinto, narinig ko ang pagtatalo ng mga pulis at ng security guard ng ospital. Ang oras ay tumatakbo. Ang bawat sandali ay mahalaga. Gawin na natin, Maribel. Wika ko nang may pinalidad sa aking tinig. Na yun na. Bumaling ako kay Dr. Inigo. Doktor, kailangan ko ng tulong mo para makalabas dito nang hindi nila napapansin. Alam kong malaki ang hinihingi ko, ngunit ikaw na lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko rito. Tumingin sa akin si Inigo ng matagal. Sa kanyang katahimikan, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon. Isang pangako ng proteksyon na higit pa sa tungkulin ng isang doktor sa kanyang pasyente. May back exit ang ospital na ginagamit para sa mga supply. Mahinang sagot ni Inigo. Ihahanda ko ang sasakyan ko. Ngunit tandaan mo, Althea, kapag lumabas ka sa pintong ito, wala na ang proteksyon ng mga pader na ito. Mag-isa ka na sa laban na ito. Hindi ako mag-isa, doktor. Sagot ko habang mahigpit na hawak ang tablet ni Maribel. Kasama ko ang galit ng lahat ng babaeng pinatahimik ng pamilyang yan. Hindi lamang ang aking anak ang nawala sa akin sa gabing yon. Nawala rin ang huling piraso ng aking pagkatao na marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang binigkas ni Althea sa kanyang isipan habang nakatitig sa kisame ng isang maliit at lumang bahay sa labas ng lungsod. Ito ang safe house na inilaan ni Maribel para sa kanya. Malayo ito sa karangyaan ng mansyon ng mga Alcantara. Walang makintab na marmol, walang mamahaling chandelier, at walang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa hangin. Ngunit sa gitna ng pagtuklap ng pintura sa dingding at ang amoy ng lumang kahoy, doon naramdaman ni Althea ang unang bugso ng kalayaan. Isang kalayaang binayaran niya ng pinakamataas na halaga, ang buhay ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang bawat galaw niya ay tila isang pakikipaglaban sa mga invisible na tali na humihila sa kanyang mga tahi. Napahawak siya sa kanyang tiyan na ngayon ay patag na at walang kasing lamig. Ang hapdi ng hiwa sa kanyang balat ay tila isang paalala ng kanyang mapait na sakripisyo. Tumiin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Althea na may maamong mukha at punong-puno ng pangarap. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pighati at ang kanyang balat ay kasing putla ng isang bangkay. Pumasok si Maribel bitbit ang isang tray ng mainit na lugaw. Inilapag niya ito sa maliit na mesa at malungkot na tumingin sa kanyang kaibigan. Kailangan mong kumain, Althea. Hindi ka makakalaban kung ang katawan mo mismo ang susuko sa iyo. Rino is already making his move. Nagpa-interview siya sa isang local radio station kaninang umaga. Umiiyak siya, Althea. Sinabi niya sa buong San Estrella na ninakawan mo ang kooperatiba at pagkatapos ay tuwalon ka sa hagdan para magpakamatay dahil sa konsensya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Umiiyak? Talagang mahusay siyang aktor. Ginamit pa niya ang pagkamatay ng sarili niyang anak para magmukhang biktima. Hindi niya alam na buhay ka, Althea. Ang akala nila ay nasa loob ka pa rin ng ospital sa ilalim ng bantay ng mga pulis. Pagpapatuloy ni Maribel. Ipinapalakad na rin ni Doña Salustiana ang pag-freeze sa lahat ng personal bank accounts mo. Gusto ka nilang gutumin hanggang sa sumuko ka. Hayaan mo silang magsaya sa ngayon, Maribel, wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. Ibinigay ko na ang lahat. Ang aking dangal, ang aking pangarap at ang aking anak.
Wala na silang makukuha pa sa akin, kundi ang aking galit. Sa sandaling yon, narinig ang marahang katok sa pinto. Pumasok si Dr. Inigo Santillan. Bitbit niya ang kanyang medical bag at isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak ng gumamela. Lumapit siya kay Althea at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa tabi ng kanyang higaan. Ang mga bulaklak na ito ay para ipaalala sa iyo na ang buhay ay patuloy na sumisibol kahit sa gitna ng tigang na lupa. Malumanay na sabi ni Inigo habang sinusuri ang benda sa braso ni Althea. Ito ang golden moment ni Althea. Inabot niya ang isang bulaklak. Ang malambot na talulot nito ay dumampi sa kanyang nanginginig na mga daliri. Sa loob ng maraming taon, ang tanging natatanggap niya sa loob ng bahay ng mga Alcantara ay ang amoy ng alikabok at ang lamig ng bakal. Ang simpleng regalong ito mula sa isang taong halos hindi niya kilala ay tila isang mahinang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa sandaling yon, naramdaman niya na tao pa rin siya, hindi lamang isang accountant na ninakawan ng buhay. "Salamat, Doktor," bulong ni Althea. Ngunit ang bulaklak na ito ay malalanta rin. Gaya ng lahat ng bagay na hawak ko. Lalanta ito, oo. Ngunit ang binhi nito ay mananatili sa lupa. Naghihintay ng tamang panahon para muling sumibol ng mas matatag. Sagot ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Huwag mo hayaang kainin ng dilim ang natitira mong kabutihan, Althea. Ang paghihigante ay tila pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamamatay. Hindi ito paghihigante, Doktor. Ito ay paniningil, mariing sagot ni Althea. Pagkaalis ni Inigo, kinuha ni Althea ang kanyang laptop. Sa tulong ni Maribel, sinimula nilang buuin ang counter affidavit. Bawat salitang isinusulat niya ay tila isang bala na kanyang inihahanda. Ikinuwento niya ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang huling pagtulak ni Rino sa kanya. Inilakip din nila ang video record mula kay Nanay Susing. Habang naghahalungkat sa mga files, isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen ng kanyang email. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking titik. Ang lihim ni Salustiana. Nang buksan ni Althea ang email, tumambad sa kanya ang isang scan ng isang lumang birth certificate. Ang pangalan sa dokumento ay Severino Alcantara. Ngunit ang nakasulat na ina ay hindi si Salustiana Alcantara. Ito ay ang pangalan ng isang babaeng namatay sa hirap maraming taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Kung hindi si Salustiana ang tunay na ina ni Rino, ibig sabihin ay walang karapatan ang matanda sa yaman at titulo ng pamilya Alcantara na kanyang pilit na pinoprotektahan. Ang buong pundasyon ng kanyang kapangyarihan ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Biglang nakarinig si Althea ng tunog ng gulong ng sasakyan na humihinto sa labas ng bahay. Ang ilaw ng headlight ay tumama sa bintana, tila isang nanunuring mata sa gitna ng dilim. Mabilis na pinatay ni Maribel ang ilaw. "Althea, huwag kang gagalaw. May tao sa labas." Dahan-dahang sumilip si Althea sa siwang ng kurtina. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang gumaba mula sa sasakyan. May hawak itong flashlight at dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang pintuan. Ang kaba sa dibdib ni Althea ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Natagpuan na ba sila ng mga Alcantara? O ito ba ang taong nagpadala ng email handang ibigay ang huling piraso ng puzzle na dudurog sa kanyang mga kaaway? Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang pinihit mula sa labas. Ang bawat tunog ng pagpihit ay tila isang bilang na naglalapit sa kanila sa panganib. Hinawakan ni Althea ang isang kutsilyo mula sa mesa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at determinasyon.
Kung sino ka man, hindi mo ako makukuha ng hindi lumalaban. Bulong ni Althea sa kadiliman. Huwag kang matakot, Althea. Narito ako para ibigay ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa iyo. Ang boses na yon, bagamat may katandaan na, ay puno ng awtoridad at katiyakan. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang hawak na kutsilyo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nanginginig. Sa gitna ng madilim na silid, ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mukha ng lalaki. Hindi siya isang mersenaryo ng mga Alcantara. Siya si Attorney Arturo Valderrama, ang dating personal na abogado ng yumaong Don Severino Sr., ang ama ni Rino. Naramdaman ni Althea ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang takot na kanina ay tila isang malupit na kamay na sumasakal sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakalunod na pagtataka. Napasandal siya sa dingding, nararamdaman ang bawat pintig ng kirot sa kanyang mga tahi, ngunit ang mas matindi ay ang kaba sa kanyang dibdib na tila ba may malaking sikretong sasabog sa kanyang harapan. Attorney Valderrama? Akala ko po ay pumanaw na kayo matapos ang aksidente, 5 taon na ang nakalilipas. Mahinang sambit ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Iyon ang gustong paniwalaan ni Salustiana, iha. Tugon ng matanda habang dahan-dahang nauupo sa isang lumang silya. Muntik na nga akong mamatay at sa loob ng maraming taon ay nagtago ako para protektahan ang aking buhay. Ngunit nang mabalitaan ko ang ginawa nila sa iyo at ang pagkamatay ng iyong anak, hindi ko na kayang manatiling tahimik. Habang nag-uusap sila sa dilim, ang isipan ni Althea ay tila bumalik sa mansyon ng mga Alcantara. Naalala niya ang bawat pagkakataon na ipinamuka sa kanya ni Salustiana na wala siyang karapatan sa pamilyang yon dahil siya ay dugong mang-ingisda. Ang bawat pang-ungutya sa kanyang pagkatao ay tila naging isang mapait na biro ngayon. Kung totoo ang dokumentong natanggap niya sa email, si Salustiana ang tunay na huwad. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alcantara, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling wine at sigarilyo. Nakaupo si Rino sa kanyang paboritong silya, habang si Calista ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang kanilang mga tawa ay tila isang insulto sa katahimikan ng gabi. Rino, sa wakas ay mapapasa atin na ang lahat, malambing na wika ni Calista habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Hoyang wala na si Althea at ang kanyang kaso ay dahan-dahang ibinabaon ng mga koneksyon ni tita, pwede na nating simulan ang pagbebenta ng mga lupain sa San Estrella para sa ating bagong proyekto. Tama ka, Calista, sagot ni Rino, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit minsan ay naiisip ko, hindi ba tayo masyadong naging malupit? Ang anak ko... Anak mo? Biglang sumulpot si Doña Salustiana mula sa anino. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at gaslighting. Huwag kang maging mahina, Severino. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Ang babaeng yon ay isang linta na gustong sipsipin ang ating yaman. At ang batang yon? Isang sumpa yon na magtatali sa'yo sa kahirapan habang buhay. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Ang bawat salita ni Salustiana ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang konsensya ni Rino. Ito ang kanyang kapangyarihan. Ang baluktutin ang katotohanan hanggang sa ang kasamaan ay magmukhang kabutihan. Sa kanyang paningin, sila ang biktima at si Althea ang kontrabida. Bumalik ang eksena sa munting bahay ni Althea. Inilapag ni Attorney Valderrama ang isang makapal na folder sa mesa. Althea, ang dokumentong nakita mo sa email ay totoo. Si Salustiana ay isang nurse noon sa klinika kung saan ipinanganak si Rino. Ang tunay na ina ni Rino ay isang mahirap na babaeng pumanaw matapos ang panganganak. Dahil baog si Salustiana at desperadong makuha ang puso ni Don Severino,
Pinalabas niya na siya ang nanganak sa bata. Ito ang golden moment ng kabanata. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang lumang litrato ng tunay na ina ni Rino. Isang simpleng babae na may mga matang puno ng pangarap, mga matang kamukha ng kay Rino. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang habag. Ang lalaking minahal niya ay isa palang biktima ng isang mahabang panlilinlang. Ngunit ang habag na iyon ay agad na napalitan ng bakal na determinasyon. Ibig sabihin, pati ang huling testamento ni Don Severino ay kinuwestiyon nila? Tanong ni Althea. Hindi lamang kinuwestiyon, Althea. Pinalsipi ka nila ito. Ang lahat ng ari-arian ay dapat mapunta sa isang foundation para sa mga mang-inisda ng San Estrella kung sakaling mamatay ang Don nang walang tunay na tagapagmana sa dugo ni Salustiana. Ginamit niya si Rino para makuha ang kontrol, paliwanag ni Valderrama. Tumayo si Althea, hindi na iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Attorney, kailan ang susunod na board meeting ng kooperatiba? Tanong ni Althea. Sa makalawa, Althea. Doon nila balak formal na i-anunsyo ang pagsasara ng accounts at ang paglilipat ng pondo. Sagot ng abogado. Mabuti, wika ni Althea. Ang kanyang tinig ay kasintalim ng isang espada. Doon tayo pupunta. Gusto kong makita ang mukha ni Salustiana kapag ang multo ng kanyang nakaraan ay tumayo sa harap niya. Ngunit Althea, mapanganib. Maaari ka nilang ipakulong agad dahil sa warrant, babala ni Maribel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hayaan mo silang sumubok, Maribel. Sa pagkakataong ito, hindi ako darating bilang isang asawang nagmamakaawa. Darating ako bilang ang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Nanay Susing, handa ka na ba? Oras na para sabihin ang totoo. Sa kabilang linya, narinig ang hikbi ng matandang katulong, isang hikbi ng pag-asa at takot. Ang bay ay nakahanda na. Ang mga piraso ng chess ay dahan-dahan nang gumagalaw patungo sa huling laban. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen. Isang larawan ni Dr. Inigo Santillan na kinakaladkad ng mga hindi kilalang lalaki sa parking lot ng ospital. Ang kaba sa dibdib ni Althea ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Inigo, bulong niya. Ang kanyang kaligtasan ay may kapalit. Ang taong tumulong sa kanya ay nasa panganib na ngayon dahil sa kanya. Kailangan niyang pumili. Ang kanyang hustisya o ang buhay ng tanging taong naniwala sa kanya sa gitna ng kanyang pagkawasak? Isang maling galaw mo lang, Althea. At sisiguraduhin kong ang huling hininga ng doktor na iyan ay magiging mansa sa iyong konsensya habang buhay. Ang boses ni Rino sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malalamig na haplos ng kamatayan. Nakatayo si Althea sa likod ng entablado ng plaza ng San Estrella, kung saan nagaganap ang pinakamalaking pagdiriwang ng fiesta. Sa labas, naririnig ang malakas na hiyawan ng mga tao at ang masayang tugtugan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Hawak ni Althea ang folder na naglalaman ng katotohanan, ang birth certificate na dudurog sa kaharian ni Doña Salustiana at ang video record ng kanyang pagdurusa. Nararamdaman niya ang pang-ininig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang kalmado at maputlang mukha. Rino, hindi mo na ako matatakot. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Althea. Bitawan mo si Inigo. Wala siyang kinalaman dito. Ang laban na ito ay sa ating dalawa.
Wala ka sa posisyon para mag-utos, Althea, bulyaw ni Rino. Pumunta ka sa likod ng lumang warehouse sa Pantalan. Layon din! Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang doktor mo. Ngunit hindi sumunod si Althea. Sa halip, lumingon siya kay Maribel at Attorney Valderrama na nakatayo sa kanyang likuran. Tumango ang abogado, isang hudyat na ang lahat ng mga koneksyon nila sa press at sa kapulisan ay nakahanda na. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Salustiana sa tabi ng mayor ng bayan. Nakasuot siya ng isang mamahaling ternong ginto. Tila ba siya ang reyna ng San Estrella? Ang pamilya Alcantara ay laging narito para sa inyo. Wika ng matanda sa harap ng mikroponyo, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Kahit na dumaan kami sa mga pagsubok dahil sa mga taong mapagsamantala at taksil, hindi na natapos ni Salustiana ang kanyang sasabihin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa plaza. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila ba ang hangin mismo ay huminto sa pag-ihit. Dahan-dahang bumukas ang malaking screen sa likod ng entablado. Ngunit sa halip na ang logo ng kooperatiba, ang tumambad sa libu-libong tao ay ang video record mula sa mansyon ng mga Alcantara. Kitang-kita ang bawat detalye. Ang marahas na paghablot ni Rino sa buhok ni Althea, ang kanyang mga mura, at ang huling pagtulak na nagpadulas sa kanya sa hagdanan. Narinig ang sama-samang pagmura at pagsinghap ng mga tao. Ang imahe ni Salustiana na nakatayo sa itaas ng hagdan, tumatawa habang duguang nakahiga si Althea sa ibaba, ay tila isang bangungot na napanood ng buong bayan. Hindi totoo yan! Isang paninira lamang yan! Sigaw ni Salustiana. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Sa sandaling iyon, lumabas si Althea mula sa anino. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, ang kanyang braso ay may benda pa. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitinag. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng spotlight. Hindi paninira ang katotohanan, Doña Salustiana, wika ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza sa tulong ng speaker system na kontrolado na ni Maribel. Narito ako para bawiin ang danggan na tinangka ninyong nakawin. Narito ako para sa anak ko na pinatay ninyo dahil sa kasakiman. Inilabas ni Althea ang birth certificate at itinaas ito para makita ng lahat. At narito ako para ipakita sa buong San Estrella kung sino ang tunay na huwad sa pamilyang ito. Salustiana Alcantara, hindi ka kailanman na din tunay na Alcantara. Ang yaman at kapangyarihan na kinatatayuan mo yon ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga pulis na kanina ay nagbabantay para kay Salustiana ay nagsimula na umakyat sa entablado, dala ang warrant of arrest na inihanda ni Attorney Valderrama, hindi para kay Althea, kundi para kay Salustiana at Severino Alcantara sa kasong falsification of public documents at grave misconduct. Samantala, sa lumang warehouse, narinig ni Rino ang ingay mula sa plaza. Alam niyang tapos na ang laro. Sa galit, itinulak niya ang nakataling si Dr. Inigo. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin! Sigaw ni Rino habang kumukuha ng isang pirasong kahoy para saktan ang doktor. Ngunit bago pa man dumapo ang kahoy kay Inigo, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang gumalot sa warehouse. Isang grupo ng mga operatiba sa pamumuno ni Maribel ang mabilis na pumasok sa loob. Sumuko ka na, Severino! Wala ka ng matatakbuhan! Mula sa matinding tensyon at takot, patungo sa isang mapayapa, ngunit matapang na paghaharap sa katotohanan. Ang bawat salita ni Althea ay tila pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa taon ng pagtitiis. Sa gitna ng gulo sa entablado, dahan-dahang lumapit si Nanay Susing kay Althea. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Althea at hinalikan ito habang bumubulong ng,
Salamat anak, sa wakas, malaya ka na. Ito ang sandaling naramdaman ni Althea na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nasaan si Calista Verdan? Bigla siyang nawala sa gitna ng gulo sa Plaza Bitbit ang isang maliit na bag. Habang pinupusasan si Salustiana sa harap ng lahat, tumingin siya ng matalim kay Althea at bumulong. Akala mo ba ay tapos na ito? Hindi mo alam kung ano ang iniwan ko sa loob ng iyong memorya. Kasabay nito, narinig ni Althea ang balita mula sa radyo ni Maribel. Isang malaking sunog ang nagaganap ngayon sa mansyon ng mga Alcantara. Ang apoy sa mansyon ay tila sumasalamin sa apoy ng paghihigante na naging dahilan ng pagguho ng lahat. Patawarin mo ako, Althea. Mahal kita, alam mo yan. Si Mama lang ang may kasalanan ng lahat. Pinilit niya lang ako. Ang boses ni Rino ay basag, puno ng pang-ininig habang nagsasalita sa likod ng rehas ng kulungan. Nakatayo si Althea sa harap niya. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng marmol. Walang emosyon, walang bakas ng dating pagmamahal, at higit sa lahat, wala ng kahit katiting na awa. Ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay tinitingala niya, ay mukhang isang basang sisiw na desperadong kumakapit sa anumang luntiang sanga para hindi malunod. Tinitigan ni Althea ang mga kamay ni Rino na nakakapit sa bakal. Ang mga kamay na iyon na dati ay humahaplos sa kanya ay siya ring mga kamay na tumulak sa kanya sa bangin ng kamatayan. Mahal mo ako, Rino? O mahal mo ang pera at posisyon na ibinigay ko sa iyo sa pamamagitan ng pananahimik ko? Mahinahon, ngunit matalim na tanong ni Althea. Huwag mong ituro ang iyong ina. Ikaw ang humawak sa akin. Ikaw ang nagmura sa akin. At ikaw ang pumatay sa anak natin sa sandaling mas pinili mo ang iyong pride kaysa sa aming kaligtasan. Tumalikod si Althea nang hindi man lang hinihintay ang sagot ng lalaki. Ang bawat pagmamakaawa ni Rino na umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng presinto ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Maingay, ngunit wala ng saysay. Samantala, sa isang maliit at madilim na kwarto sa labas ng bayan, si Doña Salustiana ay nakaupo sa isang lumang silya. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang ternong ginto. Ang tanghing natitira sa kanya ay ang kanyang mapait na alaala at ang balitang dinala ni Maribel. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay tuluyan ng na-freeze at ang mansyon na itinuturing niyang kaharian ay nading abo na dahil sa isang electrical fault na nagmula sa kanyang sariling kapabayaan. Nang malaman niyang si Calista Verdan ay nakatakas na bitbit ang lahat ng pera na nakapangalan sa dummy account, bumagsak ang matanda sa sahig. Ang babaeng itinuring niyang kakampi ay siya palang huling anay na wawasak sa kanyang pundasyon. Karma. Bulong ni Althea habang pinagmamasdan ang nababagang abo ng mansyon ng mga Alcantara mula sa labas ng bakod. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bakuran. Ang amoy ng sunog na kahoy at tela ay nanunuot sa kanyang ilong. Pumunta siya sa kinalalagyan ng dating master bedroom. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang aparador na himalang hindi natupok ng apoy ng buo. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga mamahaling suit at sapatos ni Rino na siya mismo ang bumili mula sa kanyang unang sahod sa kooperatiba. Kinuha ni Althea ang isang malaking gunting na nakita niya sa sahig. Sa bawat paggupit niya sa tela ng suit ni Rino, naramdaman niya ang pagputol ng bawat kadena na gumagapos sa kanyang kaluluwa. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling seda ay tila isang himig ng tagumpay sa kanyang pandinig. Hindi siya nagagalit habang ginagawa ito. Sa halip, bawat hiwa ay ginagawa niya ng may dahan-dahan at pinalidad. Ito ang simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Mula sa malamig na pagharap sa katotohanan, patungo sa isang cathartic na pagpapalaya. Ang galit ay naging kapayapaan sa bawat piraso, ng telang naglalaglagan sa sahig. Sa gitna ng mga abo,
Nakita ni Althea ang isang maliit na frame ng larawan. Ito ang tanging larawan ng kanyang mga magulang na dinala niya mula sa Leyte. Himalang hindi ito nasunog. Tila ba, binabantayan siya ng kanyang mga ninuno. Niyakap niya ang larawan at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng init na hindi nanggagaling sa apoy, kundi sa pag-asa. Isang itim na envelope ang nakita ni Althea sa ilalim ng larawan. Wala itong pangalan, ngunit sa loob nito ay may isang susi ng isang safe deposit box sa Davao. Sino ang nag-iwan nito roon? Habang papaalis si Althea sa guho, hinarang siya ni Dr. Inigo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Althea, kailangan nating umalis dito. May nakuha kaming balita mula sa ospital. Si Salustiana, tumakas siya sa kustodya ng mga pulis habang nililipat siya ng pasilidad. At sinabi ng mga saksi na papunta siya sa kinaroroonan mo. Ang anino ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang lumulubog. Tila isang linta na pilit pa rin kumakapit bago ang huling paghihingalo. Kahit saan ka magtago, Althea, hinding-hindi mo matatakasan ang sumpang dala ng pangalan ko. Ang boses ni Doña Salustiana ay tila isang matalim na hangin na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo siya sa harap ng guho ng kanyang mansyon. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay puno ng uling at putik. Wala na ang kanyang mamahaling damit. Ang suot niya ngayon ay ang uniforme ng ospital na kanyang tinakasan. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang baril. Isang baril na pag-aari ng yumaong Don Severino Sr. Napahinto si Althea sa paghakbang patungo sa sasakyan ni Dr. Inigo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagising. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang namayani sa kanyang puso, kundi isang malalim na awa. Tinitigan niya ang babaeng dati ay kinatatakutan niya ng labis. Ang dating reyna ng San Estrella ay isa na lamang anino ng kanyang sariling kasakiman. Tumigil na kayo, Doña Salustiana. Mahinahong wika ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong alon na pilit, pinapakalma ang isang bagyo. Wala na kayong ipinaglalaban. Ang bahay ninyo ay abo na. Ang anak ninyo ay nasa kulungan. At ang yaman na pilit ninyong pinrotektahan ay tinangay na ng babaeng higit ninyong pinagkatiwalaan kaysa sa akin. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Sigaw ng matanda. Itinaas ang baril at itinutok ito ng diretsyo sa dibdib ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Kung nanatili ka lang na tahimik, kung tinanggap mo lang ang lugar mo bilang isang alila, sana ay buo pa ang pamilya ko. Pinatay mo ang dangal namin at ngayon papatayin kita. Mabilis na humakbang si Inigo upang humarang sa pagitan ni Althea at ng baril. Ngunit dahan-dahang hinawakan ni Althea ang braso ng doktor at inalis siya sa landas. Ito ang huling laban niya. Kailangan niya itong tapusin ng mag-isa, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi kayang wasakin ng anumang bala. Papatayin niyo ako? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ng matanda. Katulad ng pagpatay ninyo sa tunay na ina ni Rino? Katulad ng pagpatay ninyo sa pangarap ng inyong anak na maging isang mabuting tao dahil tinuruan niyo siyang maging duwag at sinungaling? O katulad ng pagpatay ninyo sa sarili kong anak? Ang bawat salita ni Althea ay tila isang latigo na humahampas sa konsensya ni Salustiana. Ang matanda ay napasinghap. Ang kanyang mga kamay na may hawak na baril ay nagsimulang manginig ng husto. Hindi ko pinatay ang ina ni Rino. Namatay siya sa sakit. Depensa ni Salustiana. Ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Ang mga luha ng pagkatalo ay nagsimulang pumatak sa kanyang maruming pisingi. Ginawa ko ang lahat
para bigyan siya ng magandang buhay, para hindi siya maging katulad mo. Binigyan niyo siya ng pera, pero ninakaw niyo ang kanyang kaluluwa. Malumanay na sagot ni Althea. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, hindi inaalintana ang baril na nakatutok sa kanya. Ang dangal, Doña Salustiana, ay hindi nabibili ng ginto. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng pag-apak sa ibang tao. Tapos na ang paghihirap ninyo. Ibinaba nyo na yan. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay muling umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Nalaman ng mga awtoridad ang lokasyon ng matanda. Tumingin si Salustiana sa papalapit na mga ilaw ng pulisya, pagkatapos ay kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang huling pagsuko. Ibinaon niya ang kanyang muka sa kanyang mga kamay. Binitawan ang baril na bumagsak sa lupang puno ng abo na may mahinang kalabog at bumagsak sa kanyang mga tuhod habang humahagulgol. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak, hindi dahil sa bala, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Pumasok ang mga pulis at inalalayan ang matanda palayo. Habang pinagmamasdan ni Althea ang kotseng nagdadala sa kanyang dating binan, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang kadenang nakatali sa kanya sa San Estrella ay tuluyan ng naputol. Tapos na, Althea! Malambing na bulong ni Inigo habang isinasaklot ang isang mainit na jacket sa mga balikat ni Althea. Oras na para umuwi. Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Alcantara ay naging laman ng mga dyaryo. Ngunit para kay Althea, ito ay isa na lamang pahina ng kanyang nakaraan na tuluyan na niyang isinara. Matapos ilipat ang natitirang mga donasyon sa tamang foundation para sa mga manging-isda at pirmahan ang annulment papers ni Rino, nakahanda na siyang umalis. Nakatayo siya sa pantalan, hawak ang isang maliit na maleta. Ang hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanyang muka. Hindi nga nagdadala ng amoy ng isda at pang-aapi, kundi ng sariwang simoy ng bagong simula. Sa kanyang bulsa, nandoon ang susi mula sa itim na envelope. Ang susi na kanyang nadiskubre na naglalaman pala ng maliit na pondo mula sa kanyang mga magulang na matagal nang inilihim ng kanyang ina bago ito pumanaw. Mula sa isang matinding paghaharap na puno ng tensyon, patungo sa isang malalim na pagpapatawad, hindi para sa kaaway, kundi para sa sariling kapayapaan at pagtanggap. Bago sumampa sa barko patungong Davao, lumapit si Nanay Susing at isinuot sa pulso ni Althea ang isang simpleng rosaryo na gawa sa kahoy. Para sa proteksyon ng iyong bagong paglalakbay, anak, ipinagdasal ko na ang iyong mga sugat ay maging mga pakpak, wika ng matanda habang mahigpit na niyayakap si Althea. Habang nasa barko, binuksan ni Althea ang isang sulat mula sa kanyang dating opisina sa kooperatiba. Isang simpleng note mula sa bagong pamunuan. Hinihintay ka namin kung kailan ka handang bumalik bilang aming Chief Financial Officer. Habang papalapit na siya sa pantalan ng Davao, nakita niyang may naghihintay sa kanya sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng puting polo, nakangiti habang umiihip ang hangin sa kanyang buhok. Si Dr. Inigo. Ngunit sa likuran ni Inigo, isang pamilyar na anino ang tila naglalakad palayo sa madla. Sino yon? Ang simula ng bagong buhay ay palaging may dalang kaunting misteryo. Ngunit ang mahalaga ay handa na siyang harapin ito ng mag-isa o may kasama. Isang taon na ang lumipas mula ng huling beses na naramdaman ni Althea ang alat ng luha sa kanyang mga labi. Ngayon, sa lungsod ng Davao, ang alat na kanyang nalalasahan ay nanggagaling sa masarap na simoy ng dagat tuwing umaga sa Samal Island. Wala lang maingay na boses ni Doña Salustiana na gumigising sa kanya tuwing madaling araw. Sa halip, ang kanyang naririnig ay ang mahinang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Si Althea
ay hindi na ang martir na asawang nakayuko sa bawat utos. Siya na ngayon ay si Miss Althea Monteluz, ang head accountant at financial advisor ng isang malaking organisasyon na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng Bauhain Jayadin. Sa bawat numerong kanyang sinusuri, nakikita niya ang pag-asang maiahon ang mga kababaihan mula sa hirap na naranasan niya noon. Minsan, sa kanyang pananahimik sa opisina, nakakatanggap siya ng balita mula sa San Estrella. Si Severino Rino Alcantara ay nagsisilbi ng kanyang 12 taong pagkabilanggo dahil sa fraud at domestic abuse. Ayon Maribel, si Rino ay madalas na nakatitig sa kawalan, pinagsisisihan ang bawat sandaling hinayaan niyang masira ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kaduwagan. Samantala, si Salustiana ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Wala na siyang maalala sa kanyang yaman o sa kanyang dating titulo. Sa kanyang mundo, siya ay isang nurse pa ring nag-aalaga ng mga batang hindi sa kanya. Isang malupit na biro ng tadhana para sa babaeng binuo ang kanyang buhay sa isang malaking kasinungalingan. Sa isang payapang hapon, nakatayo si Althea sa harap ng dalampasigan habang papalubog ang araw. Isang pamilyar na yabag ang kanyang narinig sa likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng antiseptic na humahalo sa kanyang paboritong pabango ay sapat na para bigyan siya ng ngiti. Ang lalim yata ng iniisip mo, Althea? Malambing na wika ni Dr. Inigo Santillan habang tumatabi sa kanya. Inabot nito ang isang baso ng sariwang buko juice. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa gabing yun sa San Estrella, sagot ni Althea. Dati, akala ko ang pagpapatawad ay para sa kanila. Pero ngayon, alam ko na ang pagpapatawad ay para sa sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pananatili ng matagal sa isang relasyong unti-unti akong pinapatay. Nahanap mo na ba ang kapayapaan na hinahanap mo? Tanong ni Inigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdaming matagal na niyang itinatago. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang kanyang tiyan. Bagamat may bahid pa rin ng kirot ang kanyang alaala tungkol sa kanyang nawalang anak, wala na ang pait. Oo, Inigo. Nahanap ko ang kapayapaan sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi ng aking kwento. Hindi ako binuo ng aking mga peklat. Binuo ako ng aking kakayahang bumangon mula sa mga ito. Inabot ni Inigo ang kamay ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang hawak ng isang doktor sa kanyang pasyente. Ito ay isang hawak ng isang lalaking handang maghintay, handang makinig, at handang magmahal sa isang babaeng muling natututong magtiwala. Ang ganda ng bukang liwayway bukas, Althea. Gusto mo bang panoorin natin? Tanong ni Inigo. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Isang ngiting hindi napilit, kundi isang ngiting nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Gusto ko yan, Inigo. Gusto kong makita ang bagong araw. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhangin ay unt-unting binubura ng tubig. Tila ba sinasabi na ang nakaraan ay wala na? Ang tanging mahalaga ay ang bawat hakbang na kanilang ginagawa patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa at pagmamahal na walang halong takot. Natutunan ni Althea na ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa paghihigante. Nakukuha ito sa pagpili na maging maligaya sa kabila ng lahat. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang maglaho ang liwanag ng araw, tumingin siya sa langit at bumulong ng isang pasasalamat. Malaya na siya. Ganap na malaya.